Kagabi nga pala ay nag-breakdown na naman ako. Hindi ko alam, walang dahilan, biglaan. Siguro dala na rin ng pagod at puyat. Tapos sa Martes kasi ay uuwi na si Tita Lena, yung kapatid ni Mama, kaya may iwan na naman ako mag-isa. Ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. 2 oras nga lang pala yung tulog ko, pero okay lang yun. Iniisip ko na lang, di bali nang walang tulog kesa naman walang gising. Bali maaga nga pala ako umalis kasi magkikita kami ni Chinchin. Isa nga pala siya sa mga kaibigan namin at binigyan nga niya ako ng diaper. Kaya naman sobrang thank you talaga at ingat kayo. Pagkatapos nun ay umuwi rin ako kagad. Nilinis ko na nga rin pala yung mga dapat linisin dito sa pwesto. Bali alas 9 na nga to ng umaga at naiba nga kasi yung oras ng bukas ko ng tindahan, alas 11 na nga. Nagtitinda na nga rin kasi ako ng mga silog meals. Kaya ang target ko bago magtanghalian kailangan ay makapagbukas na para kung sakaling may kakain ay ready na. Pagkatapos ko mawalisan yung mga dumi, naglagay nga ako ng popcorn dito sa may isang timbang tubig. Kinalat ko nga dito sa paligid ng kainan para medyo mabango at kapag may pupuntang customer ay hindi naman nakakahiya. Dahil nga pagkain yung tinitinda natin, kailangan ay maging malinis tayo sa kapaligiran. Bawat sulok nga ay nilagyan ko ng popcorn na may tubig. Tapos maya maya lang ay dumating na rin si Papa Arj. Madami-dami nga rin kami na pag-usapan at sabi ko nga nagpapasalamat talaga ako dahil natuto na ako sa kanya. Maya maya lang ay may customer na ako at ihatid ko nga ito sa bahay nila. Bali mahilig nga pala sila sa fries. May kapitbahay nga kasi kami na medyo may edad na at ito yung isa sa mga kinakain nila, patatas. At dito na nga pala ako sa loob nagluluto. Medyo maluwag din kasi dito kaya nakakakilos ako ng mas maayos. Ganito nga pala yung setup ko ngayon. Bali hindi ko na nga ilalagay sa labas itong lutuan. Tsaka para kung sakaling dalawa na lang ulit kami ni Mama ay madali na ako makakakilos dito. Hindi ko na nga kailangan pang ibukas sara itong gate. Tapos ay naglagay na nga rin ako ng salamin dito sa tindahan. Siyempre mahirap na baka mamaya ay may customer tapos may muta pa ako, nakakahiya naman. At ito naman nga yung nag-iitsura ng labas. Bali ito na nga yung pinaka-dining. Sabi nga ni Papa Arch ay bibigyan niya pa raw ako ng lamesa. Bali presko na nga at maliwalas na sa mata. Masarap na ding tumambay at kumain dito. Kaya naman kung magagawi kayo dito sa 6210 Purok 6 Pulo Bambang Bulacan ay pakibisita na lang itong sarap na hukap. Bukod kasi sa mga fries at burger, meron din ako mga tindang silog meals tapos chow pan na may toppings na. May electric pan din tayo dito tapos may speaker para naman hindi nakakainip. Bali pansamantala ganito nga lang pala muna yung menu natin, marami na kasing in-update. Pero magpapaprint pa daw si Papa Arch ng panibago. Kaya naman sobrang thank you po talaga. At ito nga, tinatapos ko na yung french fries na in-order sa atin. Bali halagang 25 pesos nga pala to. Meron nga din pala akong flavor na sour cream at barbecue. Mag-add lang ng 5 piso. Sa 10 piso nga pala, 50 grams yung ginagawa ko. Yung costing din kasi yung isa sa mga natutunan ko kay Papa Arch. Bali kapag take out nga pala, sa kalahating styro ko lang nilalagay kung malapit lang naman. Tapos itong cheese powder, ito yung regular natin. Bali wala ka nang i-add kapag ito yung pinili mong flavor. Medyo malayo-layo pa ngayon lalakbayin itong pagtitinda serye ko. Kaya sana ay maraos ko to at makasurvive ako. Yung kinikita kasi dito ay napupunta lang din talaga sa diaper ni Mama. Tapos nagte-therapy pa siya at may binabayaran pa akong iba. Sa totoo nga lang, yung rep na kinuha ko hindi ko pa nababayaran. Bali due date na nga pala ng 22. Kaya din siguro ako nag-breakdown dahil sa dami ng isipin, bayarin. O paano? Hanggang dito na lang muna ulit itong video natin na to at ihahatid ko muna itong in-order sa akin. Salamat sa inyo.